Magandang araw po mga ka-recap. Welcome back po sa ating channel. Atin na pong ipagpatuloy ang kwento ni Logan. Pagkatapos na bumalik ni Logan sa mansyon, ay agad na nitong pinuntahan ang mga mersenaryo na ibinili niya kay Dwayne. Sa simula ay pinagdudahan siya ng mga mersenaryong ito pero hindi na naghintay pa si Logan at ipinakita na sa mga ito kung sino ang taong hinahamak nila. Hinamon ni Logan ang isang mersenaryo at pinabagsak sa isang suntok lamang. Nagulat ang lahat nang nakakita doon pati na ang ibang mga mersenaryo. Pinakita ni Logan na gumagamit siya ng force. Di makapaniwala ang mga tao na nakakita dahil sa batang edad ay nakakapagpalabas na ng force ito. Kahit si Kai Solan ay napaisip. Inaakala niya na ordinaryong noble lang si Logan pero hindi niya inaakala na sobrang galing pala nito. Wala na ngang may umangal kay Logan kaya sinimulan na niya ang pagpapakilala sa sarili. Marahil daw ay marami ang nagtataka kung bakit siya kumuha ng mga mersenaryo. Ang dahilan niya ay plano niyang gumawa ng crossbow cavalrymen. Nagulat si Kai Solan habang si Dwayne naman ay di maintindihan si Logan. Nalito din ang ibang mersenaryo dahil mukhang mahirap gumamit ng crossbow kapag nakasakay sa kabayo. Binulungan din ni Kai Solan si Logan na hindi mabisa ang paggamit ng crossbow habang nakasakay sa kabayo. Alam niya daw ito, sagot ni Logan. Pero bakit daw ito ang plano niya? Dagdag na tanong ni Kai Solan. Masyadong mahirap daw mag-reload dahil ginagamitan pa ito ng paa. At kung nakasakay pa sa kabayo ay mas lalong hihirap ito. Pero sinabi ni Logan na huwag mag-alala tungkol dito at sanayin lang ng mabuti ang mga mersenaryo. Sasabihin niya ang dahilan kapag handa na ang lahat. Sa isip ni Logan na ang crossbow cavalry na babuoy niya ay tiyak na makakatulong sa darating na regional na digmaan. Sumunod sa Kai Solan sa nais ni Logan, nagsimula na nga ang kanilang pagsasanay at sa unang parte nito, 312 ang natira sa 350 na mersenaryo. Habang nag-iisip si Logan ay biglang pumunta sa kanya si Hamar. Tinanong niya si Logan kung anong ang naguhit sa papel na ito. Sinabi ni Logan na ito ang blueprint ng sandatang gagawin niya. Medyo bago daw ito at mahirap intindihin kahit para sa mga eksperto na sa paggawa ng sandata. Iniintindi ni Hamar kung paano ito gumagana at tinanong si Logan tungkol sa ibang detalye. Sobrang komplikado ito, sigaw ni Hamar. Sino daw ba ang nagdisenyo ng basurang ito? Sinagot ni Logan na siya mismo ang nagdisenyo. Natahimik si Hamar nang marinig ito. At biglang sinabi na maganda pala ang disenyo. Sinabi ni Logan na ipagkakatiwala na niya ito kay Hamar. Biglang nag-alboroto si Hamar dahil hindi man lang daw sinabi ni Logan paano ito gagana. Banibiro lang pala ni Logan si Hamar, itinuro na nga ni Logan kay Hamar kung paano ito gumagana at kung saang parte ng sandata gagamitin ang mga materyal na binili ni Philip sa Kyle. Hindi makapaniwala si Hamar sa naririnig kay Logan, ang crossbow na gagawin nila ay kayang magpakawala ng 3 bala at hindi lang iyon. Kaya din itong mag-reload sa maikling oras. Ang sandatang ito ay parang galing sa hinaharap. Sa isip ni Logan ay galing nga ito sa hinaharap. Para kay Hamar ay ginaganahan na siyang simulan nito. Tinanong siya ni Logan kung kailan niya magagawa ang unang modelo nito. Sinabi ni Hamar na susubukan niya sa 1 buwan. Pagkatapos ng pag-uusap ni Logan at Hamar ay nagsimula namang sanayin ni Logan si Victor. Sa isip ni Logan ay ibang klase talaga si Victor. 14 na taon pa lamang ito at mas maliit kumpara sa mga kasabayan niya pero nagawa niyang tumakbo ng 20 kilometro nang walang pahinga. Sa ilang araw na pamamalagi nila ay napagtanto ni Logan na hindi masamang bata si Victor kaya sigurado siyang may nagtulak sa kanya para maging isang noble slayer. Siguro ay may masamang nangyari sa kapatid nitong babae kaya naging ganoon si Victor sa nakaraan niya. Pagkatapos ng kaunting pahinga ay pinatayo na ni Logan si Victor at pinahanda para magsanay naman sa paggamit ng espada. Kumuha si Logan ng espadang kahoy at ipinakita kay Victor ang pag-amit ng espada. Ang pinapakita ni Logan kay Victor ay ang teknik ng kaharian ng Grandia. Sa isip ni Victor ay sobrang pagod na siya at parang gusto na niyang matulog sa pagod. Pero kung kapalit nito ay masasarap na pagkain at maayos na matutulugan ng kanyang nakakabatang kapatid ay titiisin niya ang pagod. Kinagat niya ang labi hanggang sa damyugo ito at ginaya ang pinapakita ni Logan sa kanya. Namangha si Logan sa pinapakita ni Victor. Isang beses niya lang ipinakita kay Victor ang teknik pero nakukuha na niya ito agad. Kahit si Ronyan ay hindi kayang gawin ito sa edad ni Victor,
sinabi ni Logan kapag pinatuloy niya ito at mas naging malakas na ang stamina niya, magagawa niya na rin ang ibang teknik at sa panahon na yon ay baka maging isang ganap na siyang knight. Naganahan si Victor sa mga narinig niya at tila naging mas porsigido ito. Sinabi niya kay Victor na kung may kailangan pa ito ay huwag mahihiyang lumapit kay Rick. Pero sinabi ni Victor na wala siyang ibang kailangan. Ipagpatuloy lang daw ni Logan na alagaan ang kapatid niya at sapat na ito para sa kanya. Natuwa si Logan sa mga naririnig kay Victor. Pagtapos nga ng pagsasanay kay Victor ay agad naman na pinuntahan ni Logan ang kanyang ama at humingi ito ng pahintulot. Nagulat si Patrick sa narinig niya kay Logan. Gusto daw nitong sumali sa training ng mga kabalyero. Kinaumagahan, bago magsimula ang pagsisinay ng mga kabalyero, si Hinkle na kapitan ng mga kabalyero ay pinatawag ang lahat na tauhan niya. Inanunsyo na simula sa arawan na iyon ay sasama sa pagsasanay nila si Logan, ang panganay na anak ng McLean. Iba-iba ang reaksyon ng lahat pero karamihan ay tila na insulto dito. Kaya di may tago na Hinkle ang pangamba. Kahapon pala ay pinatawag siya ng Baron at sinabihan na sasali si Logan sa pagsasanay ng mga kabalyero. Pinapangamba pala ni Hinkle ay ang reaksyon ng mga kabalyero dahil marami ang hindi magugustuhan ito. Pero iginiit ng Baron na hindi niya sinasabi na bigyan ng magandang trato si Logan. Siguraduhin daw nito na pagdadaanan din ni Logan ang mga ginagawa ng kabalyero. Nakita ni Logan ang pangamba sa mukha ng kapitan kaya sinabihan niya ito na huwag mag-alala. Kapag daw hindi siya makayanan ng training ng mga kabalyero sa loob ng 1 linggo ay siya mismo ang kusang aalis. Pumayag agad si Hinkle dito. Sa isip niya ay kung pahihirapan niya ang training nila ay siguradong aalis si Logan. Pinahirapan na nga ni Hinkle ang training ng mga kabalyero. Pinasuot sila ng kanilang mga armor at pinabuhat ang kanilang mga kasamahan sa Lake Oran. Damhin daw nila ang nararamdaman ng kanilang kabayo. Sa isip ng mga kabalyero ay hindi naman ganito ang nakaugalian nilang pagsisinay. Dahil siguro ito sa pagdating ni Logan. Kapag ganito daw ang sitwasyon ay sigurado silang hindi siya tatagal ay tiyak babalik na sa dati ang kanilang pagsisinay. Pero laking gulat nila nang makita si Logan na nangunguna sa kanila. Kahit ang kapitan ay di makapaniwala sa nakikita. Ang batang puro gulo lang ang dala ay siyang nangunguna sa pagsasanay. At hindi lang ito, ginagawa pa niya ito ng nakangiti. Kapag nagpatuloy pa ito, hindi si Logan ang aayaw sa kanyang training kung hindi ang mga kabalyero. Pinapahinga ni Hinkle ang mga tao niya sa pagtakbo. Habang nagpapahinga ay tinawag niya si Logan. Kinumusta niya ito at tinanong kung ayos lang ba ang training nila. Sa isip ni Hinkle ay sabihin lang ni Logan na nahihirapan siya para itigil na niya ang mahirap na training. Pero hindi inaasahan ng kapitan ang sagot ni Logan, sinabi nito na kaya niya at maganda daw ang training ng mga kabalyero. Kaya daw pala malakas ang mga kabalyero dahil sa hirap ng training nila. Aasahan daw niya ang mga susunod pang training. Hindi makapaniwala si Hinkle pati na ang ibang kabalyerong nakakarinig sa pinagsasabi ni Logan. Hindi daw ito ang inaasahang mangyari ni Hinkle. Kinagabihan ay bumalik si Logan sa gubat kung saan sila nagsisinay. Tila umalis na daw lahat ng mga kabalyero dahil sa pagod. Ginawa pala ito ni Logan bilang plan B kung sakali man hindi magtagumpay ang plano niya sa mga mersenaryo at paggawa ng sandata. Lalaban siya kasama ang mga kabalyero kung sakali man mangyari ito kaya mas mabuti pa ngayon na makasama na niya ang mga ito at makabuo ng matibay na samahan. At isa pa, kaya niya rin mapalakas ang katawan niya sa pamamagitan ng pagsasanay. Mas lalong lumakas nga ang core ni Logan at dahil dito, madaling mawala ang pagod sa katawan niya. Kapag naging 2 star na ang kanyang core ay sigurado siyang mas lalakas pa siya at kaya nang tapatan ng ibang kabalyero. Mukhang nasa ayos pa ang mga plano ni Logan sa ngayon pero kumusta naman kaya ang paggawa ng sandata ni Hamar? Aayon din kaya ito sa mga plano niya? Alamin po natin ito sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood at sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like our videos and also subscribe to our channel. See you soon.